調查局人員 Will Sawyer。舉手！為喐！ You don't understand. My family's inside. Listen to me. I have to get to them. 即刻！擰轉身！Go, go, go! Nagsimula ang pelikula 10 taon na ang nakalilipas, sa gitna ng isang aktibong hostage-taking. Ang asawang lalaki sa loob ay nakapatay ng isang pulis, at ngayon ay binihag ang kanyang pamilya. Binalaan niya ang mga pulis na umatras o magiging masama ang sitwasyon, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isang pangkat ng FBI, na pinamumunuan ng dating Marine Commander na si Will Sawyer, ang pumasok mula sa likuran. Pinasok ng pangkat ni Will ang bahay at iniligtas ang pamilya, ngunit mahigpit na hinawakan ng asawa ang isa sa kanyang mga anak bilang pagsuway. Sinubukan ni Will na mga tuwiran sa nag-aalborotong lalaki, Put your son down and step away. I didn't want it to end like this. at hiniling sa kanya na palayain ang kanyang anak, ngunit biglang detonate ng lalaki ang bomba na nakakabit sa kanyang katawan. Kasunod ng insidente, isinugod si Will sa ospital dahil sa mga pinsala na halos kumitil na sa kanyang buhay, at naputulan ng binti sa proseso. Makalipas ang 10 taon sa Hong Kong, makikita natin ang mga report tungkol sa isang bilyonaryo na nagngangalang Zhao Longjim, na nagsimulang magtayo ng isang kahangahangang high-tech skyscraper na tinatawag na Pearl, na pag natapos ay tatawaging pinakamataas na gusali sa mundo. Pagkatapos nito, makikita si Will na naghahanda para sa trabaho dahil isa na siya ngayong security consultant, na nakatira sa residential section ng Pearl kasama ang kanyang asawang si Sarah, at kambal na sina Henry at Georgia. Lumapit sa kanya si Sarah, at sinabi kung gaano kagwapo ang kalbo niyang asawa. Well, you look very handsome. Nakita niya na nag-aalala si Will tungkol sa nalalapit niyang meeting kay Zhao upang repasuhin ang seguridad para sa kanyang skyscraper, ngunit tiniyak niya sa kalbong asawa na 6 na buwan na siyang naghanda at alam niyang handa na siya. You got this. Naglakad ang pamilya papunta sa mga elevator, kung saan nakasalubong nila ang dating kasamahan ni Will sa FBI na si Ben, na meron ding mga injuries mula sa pagsabog. Nagtungo ang dalawa sa pinakamataas na palapag ng gusali at namangha si Will sa kagandahan nito. Doon, pinasalamatan niya si Ben sa pagbibigay ng magandang salita para sa kanya, ngunit walang nakikitang problema si Ben sa pagtulong sa kanyang kaibigan. It's nothing. Plus, you were cheaper than anyone else. A lot. Cheaper. Like half. Sinamahan niya si Will sa ilang malalaking pinto papunta sa penthouse ni Zhao, kung saan niya nakilala ang bilyonaryo. Nagsaliksik si Zhao tungkol kay Will at alam ang tungkol sa career ni Sarah bilang isang naval surgeon at tungkol sa kanyang kambal, dahil ang kanyang pamilya ang unang residente sa gusali. Pagkatapos ay ipinakilala si Will sa head of security na sina Johnny, at Mr. Pierce, isang kinatawan mula sa insurance company na naghihintay sa pahintulot ni Will na i-insure ang gusali. Pagkatapos ay ipinakita ni Will kay Zhao ang kanyang mga natuklasan. Ang seguridad ng gusali ay state-of-the-art, na kinokontrol ng isang pasilidad sa labas ng site. Inaprubahan niya ang lahat ng sistema ng Pearl, at hinihintay na lamang ang inspection sa off-site facility. Nagpasalamat si Zhao kay Will at binigyan siya ng tanging access sa fire and safety control, na nakalink sa kanyang biometric data. Habang itinatago ni Will ang tablet, makikita natin na may masamang balak si Ben. Hindi nagtagal, umalis na si Will, habang si Ben naman ay kinumpirma sa isang hindi kilalang tao na nakay Will ang tablet, at kailangan niyang isakay si Will sa isang bangka. Samantala, dinala ni Zhao si Will sa isang silid na may maraming reflection panel, na kinokontrol niya mula sa kanyang relo. Ang silid ay may mga kamera sa magkabilang gilid na kaya itong pagmukaing invisible, na binansagan ni Zhao na langit. Welcome to heaven, Mr. Sawyer. Kalaunan ng araw na yun, sumakay sina Ben at Will sa isang bangka kung saan ikinwento niya kay Ben ang tungkol sa silid na kanilang pinuntahan ng bilyonaryo. Tinanong ni Ben kung namimiss ba ni Will ang dating aksyon sa trabaho nila bilang FBI, ngunit sumagot si Will na meron na siyang pamilya ngayon, at hindi na siya nakakahawak ng baril sa loob ng 10 taon pagkatapos ng insidente. Sa tingin ni Ben ay minalas lang sila, ngunit nagpasalamat si Will dahil si Sarah ang kanyang doktor at ang iba ay kasaysayan na. Ilang sandali pa, dumating na ang dalawa sa kanilang lokasyon, hindi alam na may sumusunod sa kanila na isang lalaki.
Bumunot ng kutsilyo ang lalaki at biglang hiniwa ang bag ni Will, bago tumakbo palayo sa karamihan habang nagpapaputok. Humabol si Ben ng kaunti, ngunit hindi nagtagal ay bumalik din siya kay Will at tinulungan siyang tumayo. Samantala sa basement floor ng Pearl, isang technician ang gumagawa ng maintenance nang mapansin niya ang isang bitak na nabubuo sa dingding. Biglang gumuho ang dingding na nagbunyag sa isang butas, ngunit nang pumunta siya upang suriin ito, isang braso ang humawak sa kanya at sinakal siya hanggang sa mamatay. Lumalabas na ito ang international terrorist na si Boris Botha, at ang kanyang pangkat ay nagsimulang maglipat ng mga pampasabog sa silid. Sa kabilang banda, tinulungan ni Ben si Will sa pinsalang natamo niya sa pag-atake. Tatawagan na sana ni Will ang kanyang asawa, nang ma-realize ni Ben na nasa jacket pala ni Will ang tablet. Galit na galit siyang nagtungo sa banyo at nakatanggap ng tawag kung saan kinumpirma niyang na kay Will ang tablet. Sa labas, nakontak ni Ben si Sarah, na sa mga oras na yun ay pauwi na kasama ang mga bata. Pagpasok sa gusali, nakasalubong niya si Boris at ang isa sa kanyang mga kasamahan, na ang akala niya ay walang tao sa residential floor. Bilang palusot, iginiit nilang sinusuri nila ang mga linya ng telepono. We're just checking the phone lines. Ngunit nagbigay sila ng masamang aura kay Sarah. Sa apartment ni Ben, handa nang umalis si Will nang biglang bumunot ng baril si Ben, at inutusan ng ating bida na ibigay sa kanya ang tablet. Napagtanto ni Will na seryoso siya, kaya inatake at dinisarmahan niya ang kaibigan. Ihinagis ni Ben si Will sa paligid ng silid, at nagawang tanggalin ang kanyang binti. Pagkatapos ay bumunot si Ben ng kutsilyo, ngunit naiwasan ni Ben ang kanyang mga pag-atake, bago siya inilagay sa isang mesa. Sinubukan ni Ben na kunin ang kanyang baril, ngunit sa kanilang pakikibaka, nabaril siya sa dibdib. Kahit na pagkatapos nito, sinubukan pa rin ni Will na tulungan ang kanyang kaibigan at nagmakaawa na magpaliwanag siya. Masakit lang na sinabi ni Ben kay Will na hindi dapat umuwi sina Sarah at ang mga bata sa gusali. Samantala, makikita natin si Boris at ang kanyang mga tauhan na nagkakalat ng isang kemikal na nagre-react sa tubig sa ika-76 na palapag. Pagkatapos ay nagsindi si Boris ng isang flare upang paandarin ang mga sprinkler, na siyang nagpasiklab ng isang napakalaking sunog. Nais ni Mr. Pierce na lisanin ang nasusunog na gusali, ngunit tila hindi dito natatakot si Zhao dahil 100 palapag ang layo nila sa apoy at iginiit na okay lang sila. We're more than 100 stories above that. We're perfectly safe here, and the anti-fire measures will keep it there. Bago mamatay si Ben, binalaan niya si Will na may mga lalaking paparating para sa kanya at sa tablet, at kailangan na niyang umalis. Pagkatapos ay nakarinig si Will ng mga sirena at nagmamadaling inilagay ang kanyang binti. Sa di kalayuan, nakita niya ang nasusunog na Pearl Building. Pagkatapos ay umalis na si Will, ngunit inambush siya ng mga armadong kalalakihan, kaya napilitan siyang tumakas sa pamamagitan ng fire escape. Ngunit pakalapag niya, isang babae ang kumuryente sa kanya, na naging sanhi para mawalan siya ng malay. Kinuha nila ang tablet mula kay Will at inactivate ito, ngunit bago pa siya mapatay ng babae, dumating ang mga pulis, na nagpahintulot kay Will na makatakas sa gitna ng putukan. Sumakay ang babae sa isang jeep dala ang tablet, at hindi nag-aatubili si Will na habulin siya. Gayunpaman, hindi siya kayang buhatin ng isa niyang paa ng mabilis, kaya nanghiram siya ng police motorcycle at nagpatuloy sa paghabol. Pinalibutan ng mga pulis ang nasusunog na gusali, at binigyan ng briefing si Inspector Wu tungkol sa sitwasyon. Gayunpaman, walang kaalam-alam ang mga pulis na si Sarah at ang mga bata ay nakakulong din sa ika-76 na palapag. Samantala, binigyan ni Sarah ng basang tuwalya si Georgia, at ibinigay kay Henry ang kanyang inhaler habang plano niyang tangkaing tumakas sa gusali. Nag-aalala si Georgia na mamamatay sila, ngunit tiniyak sa kanila ni Sarah na magiging okay lang sila. Kasabay nito, si Boris at ang kanyang team ay nagpalit ng tactical gear at inutusan ang babaeng si Sia na pasukin ang off-site facility. Pagkatapos ay sumugod si Sia at ang kanyang team sa pasilidad at binaril ang lahat ng mga manggagawa roon. Hindi nagtagal, nakarating na si Will sa Pearl, ngunit naka-lockdown ang buong gusali. Kinausap niya si Sarah, kung saan inutusan niya itong maghanap ng logistic panel sa pasilyo at tutulungan niya ito mula roon. Samantala, nakatanggap si Zhao ng alerto na nasa loob ng gusali ang mga Sawyer, at inutusan si Johnny na magpadala ng 2 lalaki at dalhin ang pamilya sa kanyang penthouse. Pagkatapos ay nakatanggap si Zhao ng alerto sa off-site facility, kung saan pinagamit ni Sia sa kanyang hacker ang tablet ni Will para makakuha ng admin access sa Pearl Building.
Nag-report siya kay Boris na nagutos sa kanya na isara ang lahat ng palapag sa ilalim ng apoy at huwag paganahin ang mga anti-fire measure para sa mga palapag sa itaas na naging dahilan upang lumaganap ang apoy. Sa mga oras na yun, hinarap ni Sarah at ng kambal ang makapal na usok at nakarating sa control panel. Dito na narealize ni Will kung ano ang nangyayari at sinabihan silang pumunta kaagad sa pinakaitaas na palapag ng gusali. Pagkatapos ay inutusan ni Boris ang hacker na gamitin ang airflow para ikalat ang apoy at sunugin ang lahat hanggang sa itaas. Sa sandaling yun, sina Sarah at ang kambal ay sinalubong ng mga tauhan ni Zhao sa elevator. Ngunit ang apoy ay sinipsip sa mga vent at dumaloy pataas sa elevator shaft na nagdulot ng isang malakas na pagsabog na ikinamatay ng mga lalaki. Nasa video call pa rin si Will sa mga sandaling yun at sumigaw siya sa takot nang makita ang pagsabog. Ang news report sa paligid ay nagsimulang tawagin siya bilang ang sospek sa nangyayari, at ang mga pulis sa paligid ay tinutukan siya ng baril. Nagmakaawa si Will na hayaan siyang iligtas ang kanyang pamilya, ngunit tinangka pa rin siyang arestuhin ng mga pulis. Nang wala ng ibang choice, lumaban si Will at nakatakas. Samantala, iniabot ng hacker kay Sia ang tablet na humanga sa kanyang ginawa para makapasok sila sa tore. Sa labis na paghanga, binaril siya ni Sia hanggang sa mamatay siya. Sa kabilang banda, pinayuhan ni Johnny si Zhao na kung maghihintay pa sila ng ilang minuto bago lumikas, iinitin ng apoy ang helipad at magiging imposible na ang pagtakas. Nang marinig ito, nag-aatubili ng sumang-ayon si Zhao at inihanda na nila ang kanyang chopper. Ngunit bago umalis, pumasok si Zhao sa isang lihim na silid na merong isang safe. Hindi nagtagal, nakarating si Will sa isang construction crane sa tabi ng Pearl. Hindi niya ma-access ang mga elevator, kaya nagpa siyang umakyat sa labas patungo sa tuktok. Sa ibaba, ipinaalam kay Inspector Wu ang tungkol kay Will at sa kanyang background sa FBI, sa kanyang pamilya, at sa kanyang papel sa Pearl. Pinaghihinalaan nila na si Will ang nasa likod ng pag-atake, ngunit hindi nila matukoy ang kanyang eksaktong motibo. Sa sandaling yun, nakita niya si Will sa isang news camera na umaakyat sa istruktura, at inutusan ng kanyang koponan na dalhin siya sa kustodiya. Malapit na sana si Will sa tuktok nang makita niya ang mga pulis na sinusubukang lumapit sa kanya, kaya sinimulan niyang itulak ang kanyang sarili ng mas malakas. Gumawa si Will ng isang mapangahas na hakbang upang makarating sa tuktok, at muntik nang madulas habang papaakyat, ngunit nagawa niyang mailigtas ang sarili. Hinarangan niya ang entrance sa construction crane, na nagkulong sa mga pulis at humadlang sa kanilang gumamit ng elevator upang makarating sa kanya, bago sinimulang i-operate ang crane at inilapit ito sa Pearl. Ipinahayag ni Zhao kay Johnny na alam niyang si Boris ang nasa likod ng pag-atake sa kanyang gusali, habang sinusubukan ng mersenaryo na kumuha ng isang aparato na ipinakita niya kay Johnny. Samantala, inextend ni Will ang crane patungo sa gusali, ngunit hindi sapat ang haba nito, kaya sinuwing niya ang hook ng crane, dahilan para mag-crash ito sa gusali. Pagkatapos ay umakyat si Will sa tuktok ng crane, ngunit nakalabas na ang mga pulis sa kanyang barikada at tinutukan siya ng baril. Biglang tumakbo si Will patungo sa gusali at inihagis ang kanyang sarili, kung saan muntik na siyang hindi makakapit at mahulog sa kanyang kamatayan. Ang mga mamamayan na nanunood ng palabas sa ibaba ay naghiyawan para sa kanya. Sina Zhao, Johnny, Mr. Pierce at ang kanyang mga tauhan, ay papunta na sa chopper sa mga oras na yun, nang ma-realize ni Johnny na ang lalaki sa loob ay hindi ang kanilang piloto. Nang hindi inaasahan, biglang bumunot ng baril si Mr. Pierce at nagpaputok. Tinambangan din ni Boris at ng kanyang koponan ang mga lalaki at sumiklab ang isang matinding putukan. Hindi nagtagal, nalipol ni Boris ang lahat ng mga tauhan ni Zhao, na iniwan siyang mag-isa, at pagkatapos ay ibinunyag na si Mr. Pierce ay nagtatrabaho para sa kanya mula pa noong una. Isiniwalat ni Boris na gusto ng kanyang mga employer na dukutin si Zhao at kunin ang isang flash drive na pag-aari niya. I'm gonna take you and your drive. Why don't you just shoot me and take it? Habang nag-uusap sila, nagising si Johnny at biglang binaril ang piloto, na nagpabagsak sa chopper sa kanila na parang bolang apoy. Sa gitna ng kaguluhan, nakarecover si Zhao at mabilis na nakatakas habang pinapaputokan siya ni Boris. Pagkatapos ay inactivate ni Zhao ang kanyang safe room, at muntik nang hindi makaligtas. Tinawagan ni Boris si Sia para buksan ang mga pinto, ngunit napagtanto niya na ang penthouse ay may sariling independent security system. Sa mga oras ding yun, napansin niya ang isang pagdalaw at nakita si Sarah at ang mga bata sa kamera, at ipinaalam ito kay Boris.
Siya at ang kanyang team ay nagtipon sa labas ng penthouse habang naghahanap ng paraan para makapasok, ngunit agad nilang na-realize na si Will lamang ang makapagbibigay ng access sa kanila. Nasa loob ng gusali si Will ngunit sugatan siya, dahil isang piraso ng metal ang tumusok sa kanyang dibdib. Kumuha siya ng ilang mga bagay, bago hinila palabas ang metal, at pagkatapos ay tinakpan ang sugat. Pagkatapos ay sinuri niya ang mga security monitor, nagplano ng daan patungo kay Sarah, bago kumuha ng palakol at umalis. Samantala, hinarap ni Sarah at ng kambal ang usok at init para makapunta sa ligtas na lugar, nang makasalubong nila si Mr. Pierce sa daan. Hinawakan niya si Sarah, at inutusan ang mga bata na sumunod din sa kanya. Bigla siyang sinaksak ni Sarah sa binti gamit ang isang gunting, na nagbigay sa kambal ng pagkakataong tumakas. Bumunot si Mr. Pierce ng kutsilyo, ngunit kahit papaano'y natalo siya ni Sarah. Sinubukan niyang tumakbo papunta sa mga bata, ngunit ang daan ay nawasak ng mga debris. Tumatakbo sina Georgia at Henry sa hardin nang magsimulang lumala ang hika ni Henry. Naging sanhi ito upang tumigil ang dalawa, at sa mga oras na yon ay bumagsak ang isang nasusunog na puno sa pagitan nila. Plano nilang magkita sa may talon, kung saan tinahak ni Henry ang mas mahabang ruta. Samantala, tinutukan ng baril si Sarah ni Mr. Pierce, ngunit dumating si Will sa tamang oras at itinulak si Mr. Pierce sa nawasak na tulay. Nagyakapan ang dalawa ng makahinga ng maluwag, hanggang sa lumitaw si Henry mula sa kabilang panig ng nawasak na tulay, at ipinakita sa kanyang mga magulang si Georgia, na nasa may talon. Pagkatapos ay naglapag si Will ng isang piraso ng tabla bilang pansamantalang tulay, na nagbigay daan kay Sarah na marating si Henry. Nang papabalik na sila, nadulas si Sarah, ngunit sa kabila ng init at nanghihinang katawan, nagawa niyang maiangat ang sarili at si Henry pabalik, at nakapunta sa ligtas na lugar. Kailangang ilabas ni Will sina Sarah at Henry sa gusali, ngunit dahil ang mga magnetic elevator ay gumagana lamang sa ibaba ng ika-76 na palapag, plano niyang ihulog ito sa apoy hanggang sa gumana ang magnet. Tiniyak ni Will na magiging maayos sila at nangako na ibabalik si Georgia, bago ihinulog ang elevator. Come with me, baby. Sa kabilang banda, nakasalubong ng dalawang mersenaryo si Georgia, na nagsimulang sumigaw para marinig siya ng kanyang ama. Tumakbo si Georgia papasok sa boiler room, kasama ang dalawang lalaking humahabol sa kanya. Muntik na nila siyang matagpuan, nang atakihin sila ni Will at sinubukang tumakas, ngunit tinutukan siya ng baril ni Boris. Dinala nila sina Will at Georgia sa penthouse, at inutusan si Will na buksan ang mga pinto. Gayunpaman, iginiit ni Will na imposible ito. Opening those doors from this floor can't be done. Ngunit sinabi sa kanya ni Boris na kahit anong bagay ay maaaring gawin ng may tamang motibasyon. Dinakip ng kanyang mga tauhan si Georgia at inilayo kay Will, habang nangangako si Boris na itatapon ang bata mula sa rooftop. Binugbog nila si Will at kinuha palayo ang sumisigaw na si Georgia, na iniwan si Will na nakatihaya at nawalan na ng opsyon. Sa sandaling yun, nakita ni Will sa balita na nakaligtas sina Sarah at Henry, at ito ang nagudyok sa kanya na maghanap ng daan papunta kay Zhao. Pagkatapos ay naghanap si Will ng external security panel para sa penthouse ni Zhao, na maa-access lamang mula sa labas ng Pearl Building. Sa labas, dinala sina Sarah at Henry kay Inspector Wu, kung saan agad niyang nilinis ang pangalan ni Will at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa mga mersenaryo. Nakilala ni Inspector Wu si Boris mula sa kanyang mga paglalarawan, ngunit nagtataka siya kung bakit niya kinulong ang sarili sa nasusunog na gusali, hanggang sa ipinaalam sa kanila ni Sarah na ang mga lalaki ay may dalang mga parachute. Samantala sa gusali, gumamit si Will ng isang artifact upang basagin ang matigas na mga bintana sa tore. Gumamit siya ng mga lubid upang iangkla ang kanyang sarili, pagkatapos ay binalot ng tape ang kanyang kamay upang matulungan siyang dumikit sa salamin, bago umakyat sa pasamano. Nakarating siya sa isang punto kung saan bumaba siya sa malalaking turbine, ngunit nagawa niyang lampasan ang mga ito. Matagumpay niyang na-reactivate ang system opening ng penthouse, ngunit isang malakas na pagsabog ang nagtulak sa kanya na tumalon mula sa gusali. Humawak siya sa lubid, ngunit sa huli ay nauwi ito sa pagkabitin niya mula sa kanyang prosthetic leg, na libu-libong talampakan ang taas mula sa lupa. Dumulas ang binti, ngunit nahawakan niya ito sa oras, at hinila ang kanyang sarili pabalik sa gusali, na nagbigay ginhawa kay Sarah at sa mga nanunood na madla. Nagmamadaling isinara ni Zhao ang mga pinto ng penthouse, ngunit ginamit ni Will ang kanyang binti upang panatilihing bukas ang pinto at pumasok sa loob.
Tinutukan ni Zhao ng baril ang kanyang ulo, ngunit madali siyang dinisarmahan ng ating bida. Dito na ipinaliwanag ni Zhao na nangikil si Boris ng pera mula sa kanya habang ginagawa ang $6 billion construction project sa pamamagitan ng pagpilay sa kanyang workforce. Bilang insurance, nagtago siya ng isang detalyadong computer file ng mga transaksyon na maaaring magbunyag ng mga account at pangalan ng 3 sindikato na pinagtatrabahuhan ni Boris. Nang malaman ito, sinimulan ni Boris ang pag-atake upang makuha ang mga record dahil pinagbantaan siya ng kanyang mga boss na papatayin siya. Now I'm taking that drive to the roof. So what's the plan? It's your choice, Zhao. You got any duct tape? Kalaunan, dinala ni Will si Zhao sa rooftop ng gusali kung saan naghahanda ng tumalon si Boris at ang kanyang mga tauhan. Ipinakita ni Will kay Boris ang drive at sinabing nais niyang ipagpalit ito at si Zhao para sa kanyang anak na babae. Nang hindi inaasahan, kinuha ni Zhao ang drive at ihinagas ito sa gilid ng gusali, na dumistract kay Boris at nagbigay ng pagkakataon kay Georgia na makatakas. Tumakbo ang 3 sa high-tech projector room, kung saan sumunod si Boris at ang 3 sa kanyang mga mersenaryo. Nagawang patayin ni Zhao ang isa sa mga mersenaryo, habang si Will naman ay inambush at pinatay ang 2 pa, kung saan pinatay niya ang huli sa pamamagitan ng pagbukas ng kanyang parachute na humila sa kanya palabas ng gusali. Plano ng 2 na hanapin si Georgia nang paputukan sila ni Boris, bago sinimulan ang pagtugis sa batang babae. Samantala, tinunto ni Inspector Wu at ng kanyang mga opisyal ang lokasyon kung saan dapat magland si Boris. Naroon si Sia kasama ang kanyang mga mersenaryo, at nakipaglaban sila sa mga pulis sa isang matinding shootout. Nilipol ni Sia ang mga pulis at muntik ng tambangan si Wu, ngunit inatake siya ni Sarah. Naglaban ang 2, ngunit nakuha ni Sia ang kalamangan at akmang papatayin na si Sarah, hanggang sa nagpakita si Inspector Wu at tinutukan siya ng baril. Sa kabilang banda, nabaril si Zhao sa pag-atake ni Boris, ngunit hinimok niya si Will na hanapin ang kanyang anak. Kumuha si Will ng baril at pinagpatuloy ang paghahanap, hanggang sa makita niya si Boris na hawak si Georgia at ang isang granada. Binalaan niya si Will na ihulog ang kanyang baril at sumunod naman dito ang ating bida. Inutusan niya si Will na ibigay sa kanya ang drive, ngunit lingid sa kaalaman ni Boris, si Will ay talagang nasa likod niya at sinipa siya palabas ng gusali, na agad niyang ikinamatay. Sina Will at Georgia ay natrap na ngayon habang nagsisimula ng lumaki ang apoy sa kanilang paligid. Niyakap ni Will ng mahigpit si Georgia, at ipinaalala sa kanya na mahal niya siya, habang hinaharap nila ang kanilang katapusan. Sa sandaling yun, kinuha ni Sarah ang tablet mula kay Sia at nagawang i-reboot ang mga security system, na siyang pumatay sa lahat ng apoy at lumigtas kina Will at Georgia. Bago umalis, natagpuan ni Will na buhay pa ang bilyonaryong si Zhao at ligtas na nakaalis ang 3 sakay ng isang chopper. Sa loob, ibinalik ni Will ang drive at tinanong si Zhao kung ano na ang plano niya ngayon, na sinagot naman ng bilyonaryo na muli niyang aayusin ang gusali. Nang makalapag, agad na hinanap ni Will ang kanyang mag-ina at kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Henry! Sarah! Sa huli, muling nakasama ni Will ang kanyang buong pamilya. Sinabi ni Sarah na kailangan niyang mag-shower dahil ang baho na niya, at tumugon naman dito si Will na umuwi na sila. You really need a shower. Let's go home. Habang papauwi na ang mag-iina, makikita ang mga tao na naghihiyawan sa kabayanihang ipinakita ni Will para mailigtas lang ang kanyang pamilya, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.